What's up mga idol? Welcome back to my channel. Bali, ito na po yung continuation ng ating configuration ng VLAN switch. So, ito na po yung ating mini PC mga idol. Ito po yung na-configure natin at ito po yung aking mini PC. Ready to install na po siya mga idol. So, hindi ko na po siya ginawa ng box. Bali, nag-DIY lang kami. Gumawa kami ng lagayan niya, no? So, para open lang yung hangin. So ito po siya mga idol, lalagyan ko na lang po siya ng fan sa ilalim at saka fan dito mismo sa gilid mga idol. So hindi ko na po siya ginawa ng box. So ito na lang po ang ginawa namin. Tapos ano din to, parang katulad ng ating window, no, na parang isaksak mo lang siya, parang drawer lang siya. Ilagay mo lang siya doon sa taas. So mamaya makikita nyo po yan mga idol. So ready na po yung laptop natin. Ayun na po yung mini PC natin. So bali nilagay na lang namin sa ilalim. Tapos sa taas meron akong TP-Link din na switch hub na 24 na ports. Ito pong switch hub ko. So from LAN 1 ang gagawin natin dito mga idol, gagawan ko siya ng ng diagram mga idol para mas malinaw at mas maintindihan natin. So ang ginawa ko dito is from yung VLAN switch natin, number 1 is ISP. Itong kulay blue mga idol, ISP po yan, galing po yan doon sa taas sa microtik ko. At from mini PC natin to LAN number 2. So alam nyo na po yan kung napanood nyo po yung ating previous video. So LAN number 3 papunta ng ating switch hub na 24 ports po itong ating switch hub. So sa switch hub naman, sinaksa ko dito sa LAN number 1. Tapos number 2, outdoor antenna na po yun. Ito po pang lang natin to, pang test ko lang po to dito, no, kung build ako ng piso wifi. So pang test ko lang po tong outdoor na to. Subukan natin, ang pangalan po niya is Wi-Fi window. So pasukin ko po siya sa aking computer. So first, i-turn on natin to mga idol, no. Tingnan natin kung nag-turn on ba itong ating mini PC. So, tingnan natin yung power. Ayun, nag-turn on na po siya mga idol. Next natin i-turn on is ang ating VLAN switch. Tapos, turn on din natin itong ating 24 ports na switch hub. Itong TP-Link din mga idol. So, ayun. Sana maganda yung performance ng ating mini PC, no. Tingnan muna natin, ito po ay wired subindo ang nandito po, yung nakikita nyo po mga idol, kasi bukas, I think next day, darating na yung aking wireless na subindo. So hindi pa siya dumating. Pali, ito lang muna yung wired ang ititest natin na subindo mga idol. So tingnan natin. Nag-turn on na po, no, ang ating VLAN switch, ang ating mini PC, at ang ating 24 ports na mini PC. So punta tayo sa computer mga idol. Tingnan natin ang ating admin access ng mini PC. Alright mga idol, nandito na po tayo sa computer at connect tayo sa wifi, no. So bali, explain ko lang, merong built-in na wifi ang ating mini PC mga idol. So pwede tayong communicate ito sa wifi window. Ito po yung access point na pinakita ko kanina na nakasaksak sa ating switch hub. Tapos dito sa Adobe Shop ako ko-connect sa mismong wifi ng ating mini PC. So ito na po yung captive portal banner ng ating mini PC mga idol. So wala pa pong license to. So bagong bago pa lang. Ito po yung itsura niya ng ating mini PC. So subukan nating pasukin yung admin access ng ating mini PC mga idol. So right, so ito na po yung admin login niya. Bali, na open ko na po ito kahapon, no, na tinest ko siya at kaya na change ko na to dark mode itong aking. Okay, so pero wala pa po itong license mga idol. So lalagyan natin ng license ngayon. Okay, ito po siya mga idol. Wow, CPU 1 pa up to CPU 8 mga idol. Ganun po kahalimaw. CPU speed 3 to 62 times 8 cores. So 8 cores po siya mga idol, no. So karaniwang nakikita natin sa
Orange Pi, tsaka Raspberry Pi, up to CPU 4 lang po siya, no? Hanggang CPU 4, 1, 2, 3, 4. Ito, 8 po mga idol. Grabe, halimaw talaga tong mini PC. So, di ko lang alam kung marami nang kukonek. Pero sa palagay ko, maganda talaga yung performance ng mini PC mga idol. Kasi yun ang mga feedback eh. Maning-mani lang po yung 100 users, 200 users na kumokonek sa kanilang piso wifi. So ito, purpose ko dito, subukan ko talaga kung talagang totoo ba na maganda ang mini PC gamitin. So kalikutin ko lang po muna ito mga idol, no? Lalagyan ko ng license. So kailangan natin lagyan ng license, pero I think pwede tayong mag-connect dito mga idol. Gawa tayo ng vouchers. So gagawa ako ng vouchers, 1 day lang siguro, no? Tapos i-connect natin kung meron ng nasasagap na internet itong ating mini PC mga idol. I-copy ko lang tong vouchers, tapos punta tayo sa portal, no? I-paste natin, tapos activate. You are now connected to internet. Ayun mga idol, connected to internet. Ayun na nga mga idol, no? So meron na tayong I think meron na tayong internet, no? So subukan natin sa YouTube. Search natin sa Google Chrome, youtube.com. Subukan nating mag-play kung meron na nga tayong internet. So kung activated na ba yung ating mini PC mga idol. So ayun, I think meron na tayong internet mga idol. Pwede tayong lumipat dito sa Wi-Fi window. Mahina kasi yung Wi-Fi ng Adobe Peso mga idol, yung built-in niya. So doon tayo sa access point, no? Yung pinakita ko kanina, Wi-Fi window. Dito tayo ko-connect, tapos subukan nating mag YouTube. Alright. So meron na ang internet mga idol, at license na lang ang kulang nito. Tapos makapaglatag na tayo ng mga subindo, either wired o wireless. So alright, so ito na po siya mga idol. Okay po siya. Lalagyan ko na lang to ng license. So palikutin ko lang to mga idol, no? Lalagyan ko lang siya ng license mga idol. So pagkatapos kung malagyan ng license, next is yung wired subindo natin, no? Ititest natin, sana ma-detect siya agad sa ating coin slot, payment portals mga idol. Okay, so para malagyan siya ng license, of course mag-login ako doon sa adopesoft.com sa account ko. So i-cut ko na lang to at lagyan ko na lang siya ng license mga idol. So alright, meron na po itong license mga idol, no? So ang bilis. So next step na gagawin natin, yung subindo. Naka-turn on na po mga idol. Tingnan natin dito sa sales, tapos payment portal. So i-reboot ko lang to mga idol, no? So i-reboot ko lang siya, ang ating mini PC, at login tayo ulit. Okay, dito na po ako sa login details mga idol. Ni-reboot ko po siya para mabilis niyang ma-detect yung ating wired subindo, kasi hindi sila nagsabay, no? So reboot ko muna tong aking mini PC, tapos turn on ko yung aking wired subindo. So punta tayo sa sales, tapos payment portals mga idol, para matingnan natin kung na-detect na ba yung ating wired subindo, no? So meron ako ditong tatlo. Subukan ko tong dalawa na ma-detect ba siya ng ating mini PC. So right, i-open auto auto accept connection mga idol. I-check lang natin yan at hintay nating ma-detect mga idol. So okay, meron ng isang na-detect, no? So bindo number 1. So i-edit lang natin. Wala kasi itong wala pa itong i-loading. So i-uncheck natin yung i-loading, tapos update. Pwedeng mag-change name tayo dito, no? Pwede natin gawin tong, pero for demo purposes lang, so binduan lang muna natin ang ilagay ko muna dito mga idol, no? So alright, so hindi pa nag-detect yung isang subindo, wired subindo natin mga idol, no? So
Okay, ayun, nag-detect na po mga idol ang ating Subindo number 2. So, Wi-Fi hotspot. I-loading edit lang din natin to. Tapos, kunin natin yung, uncheck na natin yung, yung i-loading, no? So, itong Subindo number 2. Bale, ang gagawin ko dito mga idol, itong bagong na-detect is window number 1. Tapos yung kanina, yung unang na-detect is main window. Yun po mismo ang ilagay ko dito sa mismong tindahan namin mga idol. So, okay na po ito mga idol. No? So, try nating mag-insert ko in mga idol kung okay na po yung wiring natin. At ititest natin. No? Alright, so main window, select natin to and insert ko in tayo mga idol. So, meron akong screen dito sa taas mga idol. Binidyohan ko po yung paghulog ng pera no? Doon sa ating wired na Subindo. So ayun, success po. Okay na po yung ating main window at subukan natin ulit mag-insert coin dito sa window 1 mga idol. So the same procedure, select natin yung ating window 1 kung okay din ba itong ating setup. So after nating ma-check kung okay na po yung mga idol, i-uncheck na po natin itong open auto accept connection, tapos save changes tayo mga idol. So yun, tapos na. Okay mga idol, yung pinaglagyan natin ng Subindo no, yung main window at window 1, tayo na po ang bahala kung ano ang ipapangalan natin doon sa area na yun mga idol. Nakadire pang insert ko. Okay mga idol, tapos na po tayong mag-test no. So sobrang kalat po natin. So since okay na po itong wired Subindo ko, since bukas pa naman or next day pa yung wireless Subindo ko, hindi pa ako tapos sa pagte-test no. So bali i-shortcut ko na lang, gawan ko na lang din ng video to na tapos na, wala nang kalat, functioning na yung ating piso wifi window no. So alright, so ikakat ko to mga idol at diretso tayo doon sa part na operate na po yung ating Subindo. Alright, let's go. One month later. 5 months later. Alright mga idol, bali ito na po yung ating final setup ng ating mini PC mga idol. So naka-wired po ang lahat ng aking access point. Bali 10 access point po mga idol at 3 Subindo po ang gumagana dito sa ating mini PC. So kung mapapansin nyo, medyo ano na siya, maraming alikabok dahil naka-deploy na po ito mga idol ng I think mga 6 to 7 months na po mga idol. So matagal na po ito, matagal ko pong na-upload ang video dahil in-observe ko po talaga to kung okay ba. So far okay naman, maganda po yung performance ng mini PC. Sabay-sabay po mga idol, kahit umabot pa po tayo ng 100 to 150 users sabay-sabay, ay maning-mani lang po ng ating mini PC mga idol. So feedback ko po dito sa mini PC ay okay po mga idol. So naka-wired po lahat ng aking access point, Compass, TP-Link, yung mga may 5 GHz mga idol no, tulad ng ROG, may mga access point ako na mga naka-deploy sa iba't ibang mga area. So yung window natin ito mga idol, medyo malaki. Ito po siya, nilakihan ko na para siyempre hindi na tayo mag-harvest ng every 15 days. So every 30 days na tayo mag-harvest dahil malaki na po yung lalagyan niya ng coin sa loob ng box. So titingnan natin sa loob ng ating mini PC mga idol yung admin access niya no. So tingnan natin mamaya at mamayang gabi na may naka-connect na siguro mga 80 to 100 na active users mga idol. So tingnan natin, papakita ko po sa inyo na okay pa rin yung ating mini PC kahit marami nang naka-connect. Okay, fast forward tayo mga idol. I-open ko siya ngayon, 8 PM, gabi na po ngayon at
I know maraming kumo-connect. So, best way to open ngayon para makita natin yung performance. So, papakita ko sa inyo ang disadvantage at advantage ng mini PC. So, ito po yung nakikita ko dito sa aking mini PC mga idol. Yung temperature umabot ng 70 to 80 degree. Yun ang isa sa hindi ko nagustuhan, pero so far umiinit siya pero okay naman, kaya nilagyan ko siya ng dalawang fan. At dito naman sa CPU naka 8 CPU nga tayo pero may umaabot ng 90%, pero so far wala naman siyang nagiging problema mga idol. Kahit sabay-sabay yung nag-email, umabot ng 20 to 30 katao nag-email bawat gabi mga idol. So ngayon I think merong mga 30, no? 30 to 40 people na nag-email sabay-sabay. Wala naman siyang problema, wala namang lag. So kung i-check natin, no? So number of devices active. So i-filter lang natin yung active, yung gumagamit as of now. So tingnan natin, no? Kasi yung active, gumagamit sila na kulay green, connected. Nakikita natin dito mga idol. So ito, na total of 95 devices. So minsan mga idol, umaabot ito ng 150, 160 katao, lalo na kung may event dito sa aming plaza, dahil sa gilid lang ng plaza ang aking pwesto mga idol. Pero wala ako nakikitang problema. Noon, nung ang gamit ko is Raspberry Pi, 4GB ang RAM, mahina mag-load sa portal. So ito, malakas mag-load sa portal mga idol. Ito lang yung nakikita kong advantage. At saka kahit sabay-sabay yung nag-Mobile Legends, okay naman. As long as yung ISP natin is okay. Of course, dapat meron tayong Microtech. So ito mga idol, no? Tatlong window siya mga idol. So itong main window is ito yung nandito sa akin, sa aming bahay. At ito kay Boy Bogdo, yung sa tauhan ko, at sa window number 2. So may nilagyan din kaming another window. So I think dadagdagan ko pa to ng mga dalawa pa mga idol. So sa ngayon, wala namang nagiging problema. Yun lang, umiinit siya kaya kailangan ng fan. So kaya dalawa yung fan na nilagay ko mga idol. So yun lang mga idol, no? Nagbali ang video natin is sinishare ko lang sa inyo sa mini PC. So regarding dun sa nagre-read sa ating CPU usage, yung umabot ng 90%, wala pong nagiging issue mga idol. Smooth pa rin yung mga naglalaro, nag-YouTube. Wala naman akong nagiging issue doon. Yun nga ang ino-observe ko at so far okay naman. So 16GB po ang specs ng ating mini PC. 16GB po yung RAM. Tapos 8th generation po ito yung ating mini PC. So wala naman naging problema, mabilis po mag-load, mag-boot up at mag-load yung portal. Kaya lang mga idol, umiinit siya. So at matakaw po sa kuryente. Umaabot po ng 160 watts yung konsumo ng ating mini PC itong mini PC ko po mga idol. So kung expect na lang na medyo tataas yung bill natin, no? So ito po yung CPU usage, no? So may umabot ng 89%, 90% so far. Wala namang epekto doon sa mga kumo-connect. So that's all for today's video and God bless po sa inyo mga idol.